Ano te? Oh, wow. Sarap talaga. Ate Rose, di ba sabi mo wala tayong tinapay? Wala na po, sir. Sige, gawa tayo mag-bake tayo ng tinapay. So, mag-start tayong gumawa ng cinnamon roll. Pero una akong gagawa muna ako ng dough. Para sa dough natin, kailangan natin ng lukewarm water. 1 1/3 cup yan. Tapos, 1 tablespoon ng yeast. And 1 teaspoon ng sugar. Tapos, dissolve lang natin to. Lagyan na natin sa bowl itong ating yeast mixture. And then, maglalagay tayo ng 1 1/4 na cups ng all-purpose flour. Dahan-dahan lang natin ilalagay. So, ito na yung ating sponge. So, ito yung ating sponge. Medyo nagdoble na siya in size. Pag ganyan malapit na magdoble, we can start proceeding to the next step. So, maglagay tayo ng 6 egg yolks. Yan, dito sa ating stand mixer. 1 cup ng white sugar. Yan. And then, lalagyan na natin itong ating sponge dito sa ating egg and sugar mixture. Natin. Low speed. Pakunti-kunti, lalagyan natin ng 1 3/4 cups ng all-purpose flour. Tapos, nag-prepare din ako dito ng milk. 1 cup ng milk na may 1/2 cup ng water. Yan. Transfer na natin. Yan. At eto si Ate Rose. Habang naghihintay kami ng pagpapaalsa. So, ito na yung ating dough, no? Almost magdodoble na siya. Mag-prepare naman tayo ng next step. So, maglalagay ako dito sa mixer ng isang butter na salted. Lalagyan natin ng 1 cup ng sugar, pero dahan-dahan natin ilalagay. Next, lagyan na natin ng mga egg yolks. 6 na egg yolks. Under medium. So, isa-isa natin lalagay ang ating egg yolks. At malapit na matapos yung ating butter. Ito namang ating sponge. Pwede na natin ilagay dito. And then, i-mix na natin dahan-dahan dito sa ating butter mixture. Yan. Medium. So, after a few minutes, ito na itsura ng ating dough. Yan. Ang gagawin naman natin, maglalagay naman tayo ng 6 cups ng all-purpose flour. Kaso problem ko, hindi ko alam kung kakayanin ng aking stand mixer. So, dahan-dahan natin ilalagay dito at low speed. At dahil hindi na kaya ng paddle, papalitan na natin ng hook. Yan. At dahil sobrang dami ng ating ginawa, Ate Rose, ang hirap i-stand mixer kasi sobrang laki. So, medyo okay naman na siya. Ima-manual, masa ko lang. Hanggang sa maging elastic at ma-achieve ko yung gusto kong texture. Ayan. So, ito na yung ating dough. Ayan, may mga paltos-paltos na siya. So, lagay lang natin to hanggang sa magdoble yung kanyang size. Ayan. So, ito na yung ating dough. My God, nagdoble na yung size. Ito sa'yo, no? Doble na yung size. So, gagawin natin, i-punch na natin. Susuntukin natin. Ganda lang, ganyan na. Ayan. So, ito na yung ating kalahati ng dough natin. Gagawin natin siyang square type para gumawa ng, rectangle pala, ng cinnamon roll. Yan. So, hindi ko siya magawang perfect rectangle, pero okay na yan. Iba't iba lang yung size niyan. Ito yung ating brown sugar at saka cinnamon powder. Spread natin dito. I-roll na natin. Yan. Gagawa tayo ng baston. Ganyan. Hindi pantay-pantay ang guys. Yan. Ay, yes. I-close lang natin to. And then, ikakat na natin yung ating cinnamon roll. Gagamit ako ng dental floss. Siyempre, bago, hindi gano'n. Ilalagay sa ilalim. So, ganyan-ganyan lang. Hindi pantay-pantay siguro yung magagawa ko, pero okay lang. So, yun. Ganyan. So, magpaprepare ako kay Ate Rose ng 2 pan na may butter. Ihanin na natin dito ang isa-isa ang ating mga cinnamon roll. Iba't ibang size, guys. Sorry na. So, ito na yung ating mga cinnamon rolls. Lagyan ko ng cling wrap, tapos tatakpan ko ng cheesecloth. Tapos, ipapaalsa lang natin. So, itong kalahating dough, gagawin nating dinner roll. So, ito yung, mag-rounding lang tayo. Ganyan. Yan. Okay, so tapos na yung dinner roll natin. Ito siya. Pinapaalsa ko lang. And then, ito rin siya. Nalagyan ng takip Ate Rose. Naglagay ako dito nilagyan ko sa loob ng stuffing. 3 piraso lang. Tingnan natin mamaya. So, after more than 30 minutes, ito na yung ating mga cinnamon roll. Medyo nag-moist na siya. So, lagyan din natin sa oven.
Babantayan ko at baka masunog na naman din. So, titignan ko lang siya once in a while. Ayan, so after almost 30 minutes, sinacheck ko itong ating cinnamon roll. Parang okay na ito na sa ibabaw Ate Rox. Ayan, medyo brown. Ayan na siya. Ayan, ng ating cinnamon roll. So, dito na tayo sa exciting part. Ang pagtikim sa ating cinnamon roll na first time kong ginawa. Pero ayan, papatikim natin kay Ate Rose. Mainit-init pa. Ayan. Hello. Sarap. Ang lambot Tia Julie mo nga. Tingnan mo nga, Tia Julie. Ang sarap po ang lambot, sir. Nangit ako. Ano, te? Oh, wow. Sarap talaga. Malambot, mainit ako. Tingnan natin. Ang lambot. Sarap. Walang pantulak. Parang kape. Sarap! Patikim natin kay Happy David. Mim! Tignan mo ito. Caramelized sugar. I love it. Ano? Actually, baby, you don't need the sugar. Sprinkle lang. The sugar has salt too. Ha? Wala. You can put a little bit of salt. But I don't think there needs a sugar. The cinnamon is already perfect. Ano? Pero yung lambot, yung Ayoko kasi matamis, baby. Pero yung lambot, the bread is really, really good. Yay! The bread is perfect. Yung mga, hindi ko lang bet yung sugar. Hindi ako Okay. mahilig sa tamis, baby. Yes. Penny kiss na lang. Yun La. na ang tamis na gusto ko. La. Ngayon na, Lindy. Kumain tayo.